Mani, alam mo, kapag bumalik ako sa mga laalang pagkabata ko sa probinsya, parang kahapon lang lahat. Yung simpleng buhay, yung mga bagay dati, Mati, na hindi mo pinapansin pero ngayon, namimiss mo na. Mani, tuwing umaga, gigising ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labigan ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, ibang walang cellphone na hawak-hawakan. Kundi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Tipong mag-harvest ka na lang ng prutas o gulay, mga kaibigan. Laging may mga alagang kambing o mga hayop at iba't ibang hayop pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan ay kailangan mo munang unahin na pakainin ang mga alagang hayop na manok at baboy. Mamali ang saya ng laro namin noon. Simple lang pero sobrang saya. Yung tipong naglalaro lang kami ng tago-taguan sa may damuhan, o di kaya gagawa kami ng mga baril-barilan gamit ang mga sanga at puno ng dahon. Hindi na kailangan ng gadgets noon, mga kaibigan, kasi sapat na ang kalikasan para mag-enjoy ka. Pagdating mo ng hapon, mag-uwian ng mga tao galing sa bukid at ang mga kapitbahay, Madi, na halos magkakasabay na kaming maghapunan at sabay nang magkwentuhan hanggang sa aabutin ng dilim. Yung tipong kahit simpleng buhay lang sa probinsya, dama mo ang saya at katahimikan. Ngayon, habang abala tayo sa mga bilis na buhay sa syudad, minsan, gusto ko na lang bumalik sa panahong niyon. Doon dahil simpleng buhay kung saan walang masyadong iniintindi, kundi kung paano ka lang magiging masaya. Merong isang lalaki, mataba na siya. Lumapit siya sa kaibigan niya, doktor. At sabi niya, Dok, kaibigan niya, gusto ko magpapayat. Sabi nung kaibigan niya, doktor, ganito lang kasimple ha, sundin mo ako. Ang pwede mo lang kainin ay ang mga hayop na lumalangoy. Yun lang, nalungkot siya. Tapos, malis na. Kaibigan niya yung doktor. Alam mo, 3 linggo na, hindi mo lang nag-text. So, nag-alala yung doktor, baka nagtatampo sa akin ito? So, tinawagan niya. Alam mo, ang sumagot, yung misis. Tapos sinabi niya, kumusta na yung kaibigan ko? Alam mo, sagot ng misis, ito, araw-araw, nagsuswimming sa pool. Sabi nung doktor, ba? Gusto talaga magpapayat, nagsuswimming sa pool. Alam mo, sabi ng misis, hindi. Nagsuswimming sa pool. Tinuturuan niyang lumangoy yung baboy. Merong isang parokya. Yung obispo, na-alarm talaga siya. Sabi ng obispo, ano nangyayari dito sa kapari ko? Pinuntahan niya at alam mo, nakita nga niya, totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Na doon sa labas ng bahay ng pare, merong mga nakasabit na mga labada. Damit ng babae, damit ng bata. So yung obispo talagang kinonfront niya yung pare, bakit ganito? Totoo ba ito? Alam mo, sabi ng pare, umiyak yung pare, totoo po yan, Bishop. Sabi ng Bishop, bakit? Kasi po, itong mga parokyano ko, ang kukuripot, hindi nagbibigay sa love offering. Sabi ng obispo, ano kayo nalalaman ng mga pagbibigay ng mga tao sa mga nakasampay dyan sa labas mo? Meron kang damit ng babae, damit ng bata. Ano kayo nalalaman ng kanilang pagbibigay sa misa? Sabi ng pare, kasi po, wala nagbibigay. Pilitan akong kumuha ng labada. Pati pare, naglaban na. Kawawa ang buhay. So titingnan nyo rin yun. Ano yung kailangan nila? How can we bless them? Why? Because we are one family. Di ba ayaw nating inuutos-utusan? Tama ba?
Di ba, pag inutusan ka, utos na naman, ano na naman, ganyan. Parang yung anak, inutusan ng tatay. Sabi niya sa anak niyang lalaki, anak, ibili mo nga ako ng soft drinks. Alam mo yung anak? Sabi sa tatay niya, Coke o Pepsi? Sabi ng tatay, Coke. Diet o regular? Regular. Bote o in-can? Bote. 8 ounce o litro? Tanong ng tanong, di ba? So nainis na yung tatay, nako, tubig na nga lang. Mineral o distill? Mineral, malamig o mainit? Hampasin kita ng walis dyan eh, sabi ng tatay. Alam mo sagot ng anak? Walis? Hampasin mo ang walis? Tambo o tingting? Tatay, hayop ka. Baboy o baka? Ay, peste! Sabi ng anak, ipis o daga? Ayun, sabi ng tatay, wag mo na nga lang akong ibili. Alam mo sagot ng anak, thank you po. Ayaw nating inuutusan. Baka yung iba sa inyo, yung nanay nyo, walang pakialam sa inyo. Parang yung isang bata, sabi niya dun sa nanay niya, Nay, may ulam po ba tayo? Alam mo sagot ng nanay, anak, tingnan mo dyan sa ref natin. Alam mo sabi ng anak, Nay, wala ho tayong ref. Sabi ng nanay, oh, common sense, wala tayong ulam. Baka may mga nanay na gano'n, nanay mo gano'n, huwag mo siyang gagayahin. Iba na, may anak ka na. Ay, hindi. Kung walang pakialam ang nanay ko sa akin, ito, aalagaan ko ito. Yung tatay mo, babaero. Huwag mo siyang gayahin, ang gulo ng buhay. Naalala ko si Juan, lumapit sa tatay niya. Sabi niya, Tay, nai-inlove po ako. Sabi ng tatay, kanino? Yung kapitbahay natin. Si Ella. Alam mo, sabi ng tatay, anak, halika rito. Naku, ito wag mo sasabihin sa nanay mo, ha? Hindi mo pwedeng ligawan si Ella. Sabi ni Juan, bakit po? Kasi si Ella, anak ko yan. Kapatid mo yan. Wag mo sasabihin sa nanay mo. Si Juan talaga lungkot. Pero after a few weeks, na-heal din siya. Tapos lumapit ulit sa tatay niya, Daddy, Tata, meron na naman akong ulit minamahal, iniibig ko. Sino na naman ngayon? Si Ana. Sinong Ana? Yung katabi nating bahay. Sabi ng tatay niya, nakaw anak, huwag mong sasabihin ito sa nanay mo. Hindi mo pwedeng ligawan si Ana. Kasi si Ana, anak ko rin. Kapatid mo rin siya. Si Juan talaga, lungkot na lungkot. Inis na inis sa tatay niya. After a few days, hindi na makatiis si Juan. Lumapit na sa nanay niya at sabi niyang, Nanay, ito talaga si tatay. Lahat ng gusto kong ligawan, ayaw niya. Ayaw niyang ligawan ko si Ella, yung kapitbahay natin. Ayaw niyang ligawan ko si Ana, yung katapat natin bahay. Sabi niya, bakit? Kasi po, pinipigil niya. Sabihin ko na sa inyo. Kasi si Ella at si Ana, mga anak din niya. Alam mo, sabi ng nanay, anak, huwag ka mag-alala. Ligawan mo yan. Bakit to? Hindi mo naman sa tatay.